Makakausap natin si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asek Dumlao, at maraming salamat po muli sa inyong pagpapaunlak. Magandang umaga, Bernard. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, Asek, ano na po yung update dito sa 14 anyos na CICL na isa dito sa mga sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban? One for the 14-year-old po, nasa pangangalaga po ng DSWD sa pamamagitan po ng Regional Rehabilitation Center for Youth. Doon po sa ating RRCY, siya po ay binabantayan ng ating mga caseworkers. Meron din pong police na nakabantay sa labas po ng kanyang kwarto. By the way, yung kanyang kwarto, ay meron siyang sariling kama doon, may sariling palikuran, may sariling ceiling fan. Gayon din po, siya ay hindi nakikipag-interact doon sa iba pong mga residente ng RRCY. Siya po ay merong intervention plan, may mga structured activities na ginagawa, and araw-araw po na kinakausap ng ating pong ng kanya pong caseworker. Regarding nga po dun sa nabanggit niyo po na, pag sinabi po bang gano'n na intervention program dito sa mga minors na involved sa ganitong krimen, ano po yung mga intervention program? Halimbawa lang po, at ano po ang kumbaga intensyon nito patungkol doon sa isang minor? Well, Bernard, yung intervention plan kasi, nabuo ito kasama ang isang multidisciplinary team at tinitake into consideration yung pong naging result ng interview or assessment doon po sa CICL. Ngayon, yung pong mga activities na ginagawa doon sa loob ng RRCY, actually, magkakaiba, Sabi ko nga, these are structured activities. Meron tayong mga therapeutic and rehabilitative mga activities. Halimbawa na po dyan, I'll just cite an example. Halimbawa po yung doon sa personal. So, pwedeng tumutulong yung sa mga life skills. Maaaring tumutulong sila sa pag-aayos ng kanila pong mga activities doon. Halimbawa, yung doon sa tinuturuan sila ng mga gawaing bahay. Meron din po yung mga attendance sa mga formal or non-formal classes. Merong mga individual therapy or counseling sessions, may mga group work sessions, may mga ginagawa rin sila, halimbawa for sports or gardening. Meron ding mga religious activities, para naman mga kinakandak naman para sa pagpapabuti ng kanila pong mga ibang life skills. So, may mga ganyan. May mga gardening, general cleaning. Sabi ko nga, Bernard, it really varies. But all of these activities are meant to rehabilitate and eventually lead to the reintegration of the individual of the CICL to the community. Ayun. Ito pong mga ganitong interventions, ma'am, hanggang kailan po o gaano katagal po siya dadaan sa ganong programa? Nakalagay po doon sa ating doon sa ating guidelines na pwedeng isang taon doon siya mananatili sa RRCY. However, depende po iyon doon sa assessment nung social worker, nung caseworker. Kasi kung makita na wala namang pagbabago, hindi naman nare-rehabilitate for a year already, maaring manatili pa siya doon sa RRCY hanggang sa sabihin natin mag-age out na siya. Ang mahalaga kasi dito, makita, ma-assess ng caseworker
na merong pagbabago dun sa behavior, dun sa pag-iisip, because what we're pursuing is yung mabago, ma-rehabilitate yung pong CICS. Mhm. Pero kung sakali po na makita naman talagang sincero at nakitaan siya ng malaking improvement, hindi lang po itong particular na minor na ito. In general po, ano po, ASEC, ay nagkaroon ng improvement ang isang minor na involved sa isang krimen. Tapos talagang nagbago naman talaga siya. Ano na po ang mangyayaring kasunod? Bernard, ito ay for yung discussion natin is for yung 12 to 15, no? Sinasabi nga sa Juvenile Justice Welfare Act ay wala po or exempt from criminal liability. Now, kasi hindi nangangahulugan na wala na exemption from criminal liability ay wala na talaga siyang, in other words, ay hindi hahayaan lang natin siya. Kaya nga sabi ko, nasa loob siya ng RRCY, merong intervention plan para mabago natin at eventually nga ma-rehabilitate at ma-reintegrate sa community. So, dun sa katanungan mo, Bernard, halimbawa na observe talaga based on the tools used by our social worker nagkaroon ng pagbabago sa behavior, nagsisi siya doon sa kanya pong mga naging previous actions, dadalhin na siya sa LGU for aftercare. Yung aftercare service naman ay mag-lead towards the reintegration. Kumbaga babalik na siya doon sa community. Pero napakahalaga kasi, Bernard, na habang isinasagawa yung intervention plan doon sa CICL, ay na-prepare din natin yung komunidad doon sa muling pagtanggap doon sa CICL. Kasi kailangan maging handa rin sila, for the eventual reintegration noong pong bata. Ayun, tama po yun. Ma'am, habang nasa programa po siya ng intervention ng isang minor, maaari naman po ba siyang dalawin ng kanyang mga magulang, guardian o kamag-anak? Sa ngayon, hindi muna. Dahil totally hindi pa siya nakakapag-interact doon sa iba pang mga individual within the facility, except of course yung social worker, yung clinical psychologist, yung child psychologist, I need to say, at iba pang miyembro ng multidisciplinary team na nag-a-assess at nag-i-interview sa kanya. But eventually, magkakaroon yan ng interaction doon sa ibang mga bata. Pero pre-prepare yan it's a process kasi. So hindi biglaan. It's a gradual process. Depende rin doon sa magiging resulta ng pong assessment. Mm-hmm. Ako po curious lang, ASEC. Ano po ba ang nawawala o nababago sa karapatan ng isang minor pagka napapasok sa ganitong pangangalaga ng DSWD? Halimbawa, sila po ba ay nagkakaroon pa ba ng access sa mga TV, sa gadgets, sa social media, o kasama din po yun sa nililimitahan? Yes, Bernard, kasama rin po yan doon sa limitahan. Gaya nga nang nabanggit ko, yung pong CICL ay confined sa sarili niyang kwarto, ceiling fan, and palikuran lamang po yung doon sa kanyang kwarto. Wala po siyang kausap doon, wala rin siyang kasama, and wala po siyang cellphone, walang TV. So the simple luxuries in life that the individual used to enjoy are absent, are no longer present, or are taken away from him. So ang ginagawa doon sa loob lang po ng kanyang kwarto ay depende doon sa binigay na activity ng pong caseworker. Ayun. Ma'am, kaugnay po sa pangyayari nito, maraming nalungkot. Ano po yung masasabi natin na dapat natin, kasama po kami, may mga minors na kamag-anak, mga magulang, ano po ba yung dapat nating matutunan dito
para sana wag nang mangyari ito kahit mismo sa ating mga kamag-anak. At baka may mensahe po kayo para dito sa dapat bilang mga manunood matutunan natin sa pangyayari. Well, Bernard, of course, nalulungkot tayo doon sa nangyari. Ang buong pamunuan po ng DSWD nalulungkot sa nangyaring insidente ito sa Tacloban City. Agad po tayo na nagbigay ng tulong sa mga pamilya na naapektuhan, yung mga pamilyang naulila, mga pamilya na nasa ospital pa, ang kanila pong mga anak. Tinulungan po natin sila dahil ang gusto po natin ay makarecover sila at tuluyan nga pong maghilom. We know that it's a difficult process, kaya nauunawaan po natin yung mga pamilya, nauunawaan po natin ang kanila pong pinagdaraanan. Naway maunawaan din ng buong community, ng buong bansa, yung nga pong kanilang naging sitwasyon at tulungan po natin sila na tuluyan pong maghilom. What will be very difficult, but sa tulong-tulong na pagpapakita ng ating pong pagsuporta at pag-assist sa kanila, matutulungan natin sila na makarecover from this very tragic incident. Now, lagi po nating sinasabi na sa pagpapalaki po ng isang bata, it always takes a village. It takes a village to raise a child, sabi nga ng isang Irish proverb. Kaya meron tayong mga barangay council for the protection of children para kapag may mga kaso involving children ay agad po na natutugunan o na-address at the local level. Mahalaga po yung pagtutulungan ng pamilya, ng immediate community, ng paaralan at ng buong komunidad sa pagkabay, pagtitiyak na ang mga bata ay nailalayo sa mga activities that are detrimental to their growth and development, na ang mga bata ay nagagabayan ng gusto para lumaki ng tama at napapakinggan kapag sila ay yung mga pinakaharap ng mga problema or their challenges that they are facing. Sa pamamagitan po ng pagtitiyak na meron pong may access po ang mga bata para makapag-express sila ng kanila pong mga nararamdaman at nararanasan. Kasatiyak tayo that mailalayo nga sila sa mga activities na hindi po karapat-dapat o hindi katanggap-tanggap sa kanila pong edad. So I think that's the message, Bernard, na palakasin natin yung ating pong relasyon sa pamilya, relasyon sa immediate community para ang mga kabataan po ay lumaki ng gusto, lumaki sila ng tama at na meron pong takot sa Diyos, meron pong respeto sa mga nakakatanda, gayon din sa kanila pong kapwa. So that's the reason why we have parenting effectiveness services, we have family development sessions para mas mapalakas pa natin yung parental capabilities ng mga magulang at gayon din po ng ibang miyembro ng komunidad. Okay, maraming salamat po, DSWD's Assistant Secretary Irene Dumlao. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Bernard. Magandang umaga.